Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Robin Padilla. O sige nga, pag-usapan natin tong si Robin Padilla. Itong si Robin Padilla, bilang Vice President, hindi mo naman ito maintindihan. Ano na naman, Robin Padilla? Misunderstood ka na naman. Bakit misunderstood? Sabi niya nung isang araw, kung Vice President lang naman, kaya ko naman yan. Handa naman ako dyan. Handa ako dyan, Vice President. Ang Vice President, sabi niya, advocacy lang naman yan. Saka spare tire ka lang naman. Yun yung sabi ni Robin nung isang araw. Ang linaw-linaw nun, kinover ng media yun, mainstream media. Napanood nyo naman siguro yun, nakita nyo yun. Sabi ni Robin, ay kung Vice President, handa ako dyan. Ready ako dyan. Kasi madali lang naman ang Vice President. Ngayon, nag-react si dating Secretary Ronald Llamas, yung kapartner ko sa Dos Amigos. Sabi ni Ronald Llamas, pag sabi ni Robin, kasi ang sabi ni Robin, basta lang daw sabihin ni Digong, basta sabihin ni Digong na tumakbo siya, tatakbo daw siya. Ang reaksyon diyan ni Llamas sa pagsabi na yan ni Robin, tingnan mo naman yan, sabi ni Llamas. Tatakbo kang vice presidente? Dahil utos sa iyo ng preso doon sa ICC. Kumbaga, nagre-react si Llamas doon sa sinabi ni Robin Padilla. Natatakbo siya kapag sinabi ni Digong na tumakbo siya, tatakbo siya. Di siyempre, kung gusto mo maging Vice President, hindi dahil nais mo maglingkod pero utusan ka ng preso sa ICC, ay anong klase yan? Tinanggap mo na wala kang sariling utak. Ganon. Ganon yung pagkakasabi ni Llamas. Kung gusto mo maging Vice President, hindi dahil nais mo maglingkod pero utusan ka ng preso sa ICC, ay tinanggap mo wala kang sariling utak. Ngayon, nagalit si Robin. Nagalit si Robin, mga kabunyog, mga kababayan. Tinawag niya si Llamas na ang pagkakasabi ni Robin, actually, foul na yung mga tira ni Robin kay Llamas. Sabi ni Robin, Mr. Llamas, wala akong balak na kumandidato na vice presidente. Hindi ako katulad ng mga kaalyado mo na gigil kumandidato. Kaya sinusunod lahat ng mga payo mo. Sundin mo kasi ang payo sa iyo ni Atty. Guanzon. Magsipilyo po kayo, baho nang lumalabas sa bibig nyo. Galit si Robin kay Llamas. Pero binalikan siya ni Llamas. Sabi ni Ronald Llamas, mga kabunyog, sabi ni Ronald Llamas, hindi raw siya open tumakbong VP. So guni-guni lang na kahit na lahat ng interview niya, misunderstood na naman. Gigil na gigil daw ang oposisyon sa pwesto. Ano ang tawag niya kay VP Sara na maaga at natatanging nagdeklara maging Pangulo? Shy type? Yun ang problema kapag walang sariling utak. Mag-toothbrush daw. Mga argumento niya, minumumug lang natin. Yun, matindi ang sagutan ni Ronald Llamas ngayon at saka ni Robin Padilla. Pero sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, si Robin Padilla naman talaga, nag-declare naman siyang, sabi niya, kung vice presidente lang naman, kukunin siya, ready siya dyan, basta't sabihin ni Digong. Di ba, ang linaw-linaw nun, mga kabunyog, napanood nyo ba yun? O naano nyo yun? Ganun naman talaga ang sinabi ni Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, kung vice president lang naman, ready siya dyan, basta't sabihin ni Digong. At sabi niya, ang vice president, madali lang yan dahil advocacy lang yan, spare tire. Kaya nag-react si Ronald Llamas. Sabi ni Ronald Llamas, tatakbo kang vice-presidente. Dahil sinabihan ka ng isang nakapreso sa ICC, wala ka palang sariling utak. Di-desisyon ka based sa desisyon ni Digong. Kaya, anong sasabihin mo?
Ang sinasabi kasi ngayon ni Ruben Padilla, hindi naman daw siya nagsabing tatakbo siyang vice presidente. Ha? Misunderstood na naman pala. Naalala nyo, nung nagsabi siya na ang mga kabataan ay weak, tapos grabe, negative ang baklas nun, yung kanyang chief of staff na si Attorney Philip Jurado, misunderstood lang daw kasi si Ruben. Ito, ano na naman yan? Misunderstood na naman. Sasabihin na naman na hindi naman siya nagdeklarang tatakbo siya na vice president. Ay di ba? Ang linaw-linaw lang sabi niya. Open siyang tumakbong vice president. Ready siya diyan. Kasi madali lang naman yan. Tapos ngayon, dinideny niya na naman. Galit siya kay Llamas. Kasi ang sabi niya, hindi naman ako nagsabing tatakbo. Ay, sus naman. Ang linaw-linaw naman. Napanood namin yan, nakita namin yan, nabasa namin yan. Kung nga, nag-react na dyan nung isang araw. Ang reaksyon ko dyan, sabi ko, Ruben, alam mo ba na ang trabaho ng vice president hindi naman madali? Bakit hindi madali? Handa ka dapat maging presidente pag may nangyari sa presidente. Yun ang trabaho ng vice presidente. Ang akala niya sa vice presidente, spare tire lang at saka, bukas silang daw ang trabaho. Ha? Tandaan mo, pag may nangyari sa presidente, namatay ang presidente, hindi man natin halimbawa ginusto, nag-resign o kaya permanently incapacitated o kaya removed from office, impeachment. Ngayon, sinong papalit? Ang vice president. O paano mo ngayon sasabihin na madali ang trabaho ng president, ng vice presidente? Siya ang papalit sa presidente. Kaya lang si Robin, hindi niya yan alam eh. Ang sinasabi niya, spare tire lang naman daw yan at saka bukas lang ang trabaho niyan. O ngayon, yun ang pagkakasabi niya nung isang araw, madali lang naman ang maging vice president kaya handa daw siya dyan. Tapos ngayon, i-deny niya. O ano na naman palusot niya, misunderstood na naman. Misunderstood na naman. Ganun na naman ang palusot ni Robin. Magsasalita na naman yung kanyang chief of staff. Misunderstood nyo na naman si Senator Robin. Lagi na lang kayong mas misunderstood eh. Si Marcoleta taken out of context. Si Ruben Padilla misunderstood. Ano bang nangyayari sa mga tao na ito ni Duterte? Anyway, tapos ngayon dahil napahiya siya kay Llamas, huminim na naman ang atake. Magsipilyo daw si Llamas. Tama ba yun? Tama ba yun na senador ka? Tapos ganun ka pag hindi mo na kaya ang argumento, mag-a-ad hominem ka? Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa tingin ko, wala yan si Robin. Hindi yan, sa tingin ko, hindi yan yung sinasabi ni Sara Duterte na napili niyang maging vice presidente. Ay, kasi dyan pa nga lang, mahihirapan magdepensa ang mga DDS niyan. Misunderstood lagi. Ang kandidato mong vice presidente, laging misunderstood. Mahirap yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,